This is the MacBook Pro M3 Pro, 16 inches. So, tara, unbox natin. But before that, let's go to the intro. So now, ipipin na natin siya. The moment of truth. So, open here. Pin natin. Wow. Sounds. Wow. Woo! Ito na, ito na. Ta-da! Color silver. So, pipil natin to. And then, mag-start muna tayo sa documentation inside the box. Yung documentation, syempre, di mawala ang Apple sticker. The Apple sticker, color black, lupit. Ang lupit, color black, Apple sticker. And then, meron siyang power adapter. Hindi ko sure kung magagamit natin to kasi meron tayong ibang adapter. USB-C with 140 watts USB-C. Okay? 140 watts. Siyempre, manual. Hindi naman natin gagalawin yan. And braided wire cable, MagSafe. MagSafe. USB-C with MagSafe. Okay. Ito na. Tara tayo sa MacBook. Open natin ito. Siyempre, hindi natin sisiraan yung paper. Wow! The MacBook 16 inches. So I chose
silver kasi mas gusto ko yung medyo mga light colors. Then now, let's open this. Load the sounds. Ipil natin. Wow, hello. Then, set up muna natin. Tapos balikan ko kayo. Okay. Inside the box, meron tayong actual na MacBook 16 inches, color silver. Then meron tayong documentation, Apple stickers na color black, 140 watts USB-C power adapter, and colored match power cable. So, depende kasi sa color ng pinili mo, yung kulay ng kanyang cable. Specification of this laptop, meron siyang Apple M3 Pro chip with 12-core CPU, 18-core GPU, 16-core neural engine. Then meron din siyang 18 GB na unified memory, 512 SSD storage, 16 inches liquid retina XDR display or mini LED. Meron din siyang tatlong Thunderbolt port na USB-C type, HDMI port, SD card, and headphone jack. Then, meron din itong MagSafe, which is, papakita ko sa inyo kung ano itong MagSafe na ito. Then, pwede mo rin siyang i-charge through USB-C. Then, meron din siyang backlit sa kanyang Magic Keyboard, yung may ilaw. Then, meron din siyang 6-speaker sound system. I chose silver color since mas gusto ko kasi yung lighter color and yung contrast ng Magic Keyboard niya. And for being silver, napaka-elegant ang kulay niya. Meron kasing version nito na space black, which is katagalan, di natin alam, pag nagkaroon ng scratches, hindi na siya magandang tingnan. Unlike nito, yung fingerprint niya, and yung scratches, hindi halata pag silver color. Kaya itong napili ko, itong silver. Then, mas prepare ko talaga yung mga light colors. Speaker sounds quality. So, pakinggan nyo. (16 inches liquid retina XDR display or mini LED. For the battery, so gamit ko ito sa pag-work, video editing, and watching Netflix or videos, then surf sa internet. Then tumagal naman siya sa akin ng hanggang kinabukasan, fully charged siya. Then kita nyo naman, gamit ko pa rin siya hanggang ngayon. Makunat yung battery nito. Why 16 inches? Since wala naman akong external monitor, good enough na for me itong 16 for work, multitasking, and watching movies. And this MacBook is also good enough for me for 5 years. Kaya okay na sa akin itong 16 inches na to, hindi na ito mapag-iwanan. And the only downside nitong 16 inches, syempre, mas mabigat, almost 2 kilos. And then, hindi siya ganong portable pag lagi kang nasa labas. But for me, work from home ako, so okay na sa akin to. Hindi naman ako laging nasa labas, so hindi ko siya laging dadalhin. Content comparison lang tayo sa ating mga naging MacBooks. So, I've been a user of MacBook since 2017, and my first MacBook is MacBook
2015 Retina display. So, meron siyang i5 Intel Core chip. And then, meron din tayong naging MacBook Pro, 15 inches. i7 Intel chip naman siya. Then, 2015 din siya, yung model na yon. Then, I cannot imagine na babalik pa ako sa Windows laptop. Bakit? Ewan ko. Feel ko talaga na mas okay itong MacBook na to for me, lalo na sa ecosystem niya. Lalo na iPhone ka, naka-iWatch ka, naka-AirPod ka, or iPad. So, okay na ito for me. Sabi nga nila, once an Apple user, always an Apple user na. And then, meron ding wife ko na naka-MacBook Air naman siya, rose gold. So, ito rin yung comparison niya, yung display. Okay, conclusion. Worth it ba itong bagong MacBook Pro M3 Pro chips? Yes and no. For me, if you have an existing MacBook Pro na M series, M1, M2, so I think hindi na siya worth it para mag-upgrade pa kasi napaka-powerful na yung mga M series natin, chips natin. But since nag-start ako sa Intel chip, so feel mo and ramdam ko talaga yung difference ng performance ng laptop na yun. And then, so, ang laki na ng significant changes nitong MacBook na to. And for me, I think tatagal pa to ng 5 to 7 years sa akin. Hindi na ito mapag-iiwanan. I bought it sa Apple Online Store sa Singapore. Naka-educational promo tayo. So, abot to ng 146,990 pesos. If regular Apple naman, abot siya ng 159,990 pesos. Pero kung di ako magkakamali, ito sa Power Mac or sa mga authorized seller natin dito sa Pilipinas, abot ito ng 167,990 pesos. Bale, ang nasave ko is 21,000 pesos para sa pagbili dito sa Apple Store online. So sa mga bago dyan, hindi pa nakakapanood or nakakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe, like, share, and comment na rin kayo. And paki-share na rin. Thank you!